Ang pelikula ay nagsisimula sa mga eksena ng isang eroplanong pandigma na nagbobomba at nagpapabagsak ng mga barkong Amerikano noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga piloto ng mga Zero Fighters ay hindi takot sa kamatayan, tulad ng kanilang mga ninunong samurai. Isa sa kanila ang tinamaan ng barko ng Amerika, at pagkatapos ng maikling labanan, ito'y lumipad palayo. Sa kasalukuyan, isang matandang lalaki ang umiiyak dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pinagmasdan siya ng kanyang apo na si Kentaro Saeki habang siya ay umiiyak. Sa tanghalian ipinahayag niya ang kanyang mga pananaw sa kanyang ina na siguro ay masaya ang buhay ni Lola kasama siya. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na nagkaroon din sila ng mahirap na sitwasyon noong panahon ng digmaan dahil namatay ang kanyang unang asawa bilang isang kamikaze pilot sa digmaan. Kinabukasan, ginising siya ng kanyang kapatid na babae na si Keiko Saeki sa telepono upang pumunta at makita ang kanilang lolo. Nakarating sila sa kanyang tahanan at sinabi sa kanya na gusto nilang malaman ang tungkol sa kanilang tunay na lolo. Sinabi niya sa kanila na masaya siya na gusto nilang makilala siya. Hinikayat niya silang alamin nila ito sa kanilang sariling paraan. Nalaman ni Kentaro na ang pangalan ng kanilang tunay na lolo ay Kuzo Miyabe. Gumawa ng ilang research si Keiko at nahanap ang isang Facebook group ng mga war veteran. Sinabi niya kay Kentaro na tinanong niya sila tungkol sa kanilang lolo at nag-reply sila ng isang sulat. Pumunta sila sa iba't ibang mga tahanan ng mga veteran at tinanong sila tungkol sa kanilang kasamahang piloto na si Kuzo Miyabe. Nagulat ang magkapatid nang sabihin nilang lahat na siya ay isang duwag, isang kahihiyan sa Navy, at isang pabayang piloto. Napagod si Kentaro sa pagpunta sa lahat ng mga veteran at hiniling sa kanyang kapatid na bumalik na sa bahay. Ngunit, hiniling ni Keiko sa kanya na makipagkita pa sa isa bago umuwi. Nakipagkita sila sa isang matandang may sakit na veteran na si Ezaki sa isang ospital. Nagulat sila nang sabihin niya sa kanila na siya ang pinakamahusay na piloto sa kanilang flying unit. Siya ay isang matapang at matalinong piloto. Ipinakita niya sa kanila ang isang Zero Fighter plane at sinabi sa kanila na ang kanilang lolo ay isang piloto nito. Sinabi niya na ang mga eroplanong pandigma na ito ang pinakamakabago at pinakakumpleto noong mga panahong iyon. Ang eroplano at ang kanilang lolo ay isang deadly combination. Patuloy siyang nagkwento at dinala sila pabalik noong 1941. Sinabi niya na siya ay isang petty officer noon at ang kanilang lolo ay isang kahanga-hangang piloto. Nang siya ay lumapag sa aircraft carrier, lahat ay namangha sa kanyang walang mintis na paglanding habang ang ibang mga piloto ay nagseselos sa kanyang galing. Noong ika-8 ng Disyembre 1941, sila ay pumunta upang atakehin ang Pearl Harbor. Sila ay naglunsad ng airstrike na may buong lakas at sinira ang mga barko ng Amerika, mga eroplanong pandigma, at mga naval installments. Pagkatapos sirain ang kanilang mga base, bumalik si Kuzo sa carrier kasama ang iba pang mga piloto ng Japan Imperial Navy. Nagdiwang silang lahat sa kanilang unang tagumpay laban sa mga Amerikano ngunit nalungkot si Kuzo at umalis sa kanila. Nang tanungin siya ni Ezaki kung ano ang problema sa kanya at bakit siya malungkot, sinabi niya na nakita niya ang isang eroplano na bumagsak sa dagat at sa isang iglap, 3 buhay ang nawala. Sinabi niya na natatakot siya at ayaw niyang mamatay tulad nila. Pagkatapos ng ilang araw, ang kanilang barko ay nasa gitna ng karagatang Pasipiko. Bigla ang nag-report ang isang sundalo na natagpuan ang carrier group ng kalaban sa dagat kaya dapat nang ihanda ang mga bomba para sa mga torpedo. Dumating doon si Kuzo at sinabi na hindi nila kayang maghintay. Dapat nilang atakehin ang kaaway bago sila maunahan. Nagmamadali ang mga piloto sa deck at pinalipad ang kanilang mga eroplano upang matukoy ang mga barko ng Amerika. Ang mga eroplanong pandigma ng Amerika ay nakikipagsabayan sa kanila sa ere habang ang mga deep divers ay nag-drop ng bomba sa kanilang aircraft carrier. Tinalo sila ng mga Amerikano sa Battle of Midway na ito. Ipinagpatuloy ni Izaki ang kwento sa kanila na napuruhan ng kanilang barko at nasagip ng mga rescuers kinalaunan. Pagkatapos nito, ang mga puwersa ng Japan ay nasa Guadalcanal at Solomon Islands. Sinabi niya na lahat ay iniisip ang kanilang kaligtasan dahil ang digmaan ay lalo pang tumindi. Ang general ay binalita sa mga piloto ng Zero Fighter na inatake ng mga kalaban ang isa sa kanilang mga airfield. Inutusan niya sila ng bagong misyon, ang atakihin ng mga kalaban sa Guadalcanal, at sinabing ito ang ating paghihiganti. Sa sumunod na sandali,
Kinuwenta ni Kuzo sa mapa ang kanilang biyahe at isinigaw na hindi sila makalipad ng tuloy-tuloy ng 560 nautical miles. Nadinig ito ng kanyang hepe at sinampal siya dahil sa pagpapababa ng kanilang moral. Nang siya ay pumunta para sumakay sa eroplano, tinanong siya ni Ezaki kung bakit niya iyon sinabi. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang 3 oras na biyahe para sa 10 minutong pag-atake at hindi sila makakabalik nang hindi nagpapakarga ng gasolina. Kaya ito ay isang suicide mission. Pagkatapos ng ilang oras, sila ay lumilipad sa ibabaw ng karagatan upang marating ang Guadalcanal. Isa sa kanilang mga piloto na si Koyama ay sugatan sa labanan at may leak ang kanyang tangke ng gasolina. Siya ay nag-crash land sa dagat at kumaway siya sa kanila para iligtas siya. Sa pagdating sa isla, nagpadala si Kuzo ng eroplanong pang-rescue ngunit wala silang dala. Sinabi niya na hindi niya natagpuan si Koyama sa lugar na iyon. Nagbigay ng kanyang opinyon si Ezaki kay Kuzo na dapat nilang tularan ang kanyang kamatayan. Sinigawan siya ni Kuzo dahil sa kanyang iniisip na pagpapakamatay at pagsasagawa ng suicide attack. Sinabi niya na dapat nilang pangalagaan ang kanilang mga buhay sa lahat ng oras upang hindi magluksa ang kanilang mahal sa buhay mula sa kanilang pagkawala. Patuloy na sinasabi ni Ezaki na matatag ang kanyang hepe sa kanyang mga paniniwala at pinakamatibay sa kanilang lahat sa Imperial Navy. Tinanong siya ni Kentaro kung kailan huling nakita ni Kuzo ang kanyang pamilya sa Yokosuka. Sinabi niya sa kanya na nakita niya lang sila pagkatapos ng Pearl Harbor. Pumunta siya sa kanyang tahanan at nakita ang kanyang asawa at anak na babae. Siya ay talagang nasabik na makita ang kanyang bagong silang na anak, ginugol niya ang gabing iyon doon kasama sila. Nang siya ay lumabas upang bumalik sa barko, pinigilan siya ng kanyang asawa. Nangako naman siya sa kanya na babalik siya anuman ang mangyari, buhay man o patay. Nang tumigil si Ezaki sa pagkwento ng kanyang mga alaala sa kanila, bumalik sila sa kanilang ina. Mamaya pa, ginawa ni Kentaro ang kanyang research sa library, at natagpuan ng isa pang war veteran at isang milyonaryo na si Takanori Takeda. Sa sumunod na sandali, pumunta siya sa kanyang kumpanya at sumisigaw na siya ay nagre-research sa buhay ni Kuzo Miyabi kaya gusto niyang makipag-usap sa kanya. Dinala niya siya sa kanyang opisina at sinimulan niyang ikwento sa kanya ang kanyang karanasan kay Kuzo. Sinabi niya sa kanya na siya ang kanilang flight instructor. Nirecruit sila para gawing mga piloto ng walang air-to-air combat training. Sinabi niya na hindi sila binigyan ng pagpipilian maliban sa voluntaryong kamikaze attack. Pagkatapos mag-sign up sa kamikaze program, sinuri ni Kuzo ang kanilang mga pagsusulit sa field. At patuloy niyang binabagsak ang lahat ng mga estudyante at lahat ay nag-aalala tungkol sa kanyang mga ginagawa. Pagkatapos ng ilang panahon, sila ay nagtetest ng kanilang mga dives. Nang isa sa kanilang mga reserve na si Ensign Ito ay nagmamadali na ipasa ito ngunit nasira ang kanyang gear at nag-crash ang eroplano sa lupa at sumabog na kumitil ng kanyang buhay. Sa gabi, dumating ang Lieutenant Commander upang bisitahin sila at sinabi niya na kulang si Ito sa fighting spirit at hindi dapat sa kanilang hukbo. Hindi nakapagpigil si Miyabi at sinabi niya na nagkakamali siya sa kanyang sinasabi. Sinuntok siya ng commander para sa pag-abala sa kanya at sinabi niya na nalaman niya ang mga chismis na sinasadya niyang binabagsak ang mga cadets para hindi sila makapunta sa gyera. Pagkatapos, nang sila ay nasa air combat training, biglang nakipaghabulan sa kanila ang isang American plane at nasira ang kanyang Zero fighter plane at sinundan siya nito at nahirapan na makatakas si Kuzo. Isang cadet ang nagligtas sa kanya nang tamaan niya ang eroplanong iyon gamit ang kanyang eroplano. Dinala ni Kuzo siya sa ospital at sinabi niya na sila ang kinabukasan ng Japan at walang kabuluhan na gumawa ng isang suicide attack. Sinabi ni Takanori na si Kuzo ay isang mabuting tao na may ambisyon. Nagpasalamat siya kay Kentaro para sa pagbisita sa kanya at sinabi niya na hindi niya inakala na makikilala niya at makakasalamuha ang apo ng instructor. Pagkatapos nito, ginugol ni Kentaro ang ilang oras sa internet upang hanapin ang iba pang mga war veteran. Matapos ang ilang pananaliksik, pumunta siya sa tahanan ni Kajura. Hiningi niya sa kanya na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang lolo na si Kuzo Miyabi. Tinitigan siya ni Kajura ng malapitan at sinimulan ng isang kwento. Sinabi niya na alam niya kung paano hinangad ni Kuzo ang buhay, ngunit sa huli, iniwan niya rin ito. Kinuwento niya ang nangyari noong 1943 nang sila ay abala sa dogfight. Sinabi niya na kinamumuhian niya si Kuzo dahil sa kanyang pag-iwas sa mga labanan kahit gusto niya ito. Sa araw na iyon, matapos pabagsakin ng ilang mga eroplano ng USA,
hiniling niya kay Kuzo na magkaroon ng isang pag-ensayo ng dogfight sa mga ulap. Tinanggihan siya ni Kuzo na sinasabing siya ay isang mahusay na piloto at hindi kailangan ng isang pekeng dogfight. Matapos ang ilang araw, sila ay nakipaglaban muli sa mga eroplanong pandigma ng kalaban. Binaril ni Kajura ang ilan sa mga eroplano ngunit nanatili si Kuzo sa mas mataas na altitude, hindi niya pinapansin ang dogfight. Nagseselo si Kajura sa kanyang mga kasanayan sa paglipad at hinabol siya, at nagawa niyang mapasama si Kuzo sa kanyang pekeng dogfight. Kahit maraming beses niyang tinangkang talunin si Kuzo, nagtagumpay pa rin si Kuzo sa huli. Binaril niya siya ngunit walang pakirito si Kuzo. Sinabi niya kay Kentaro na hindi siya tinamaan ng kanyang mga bala dahil lumilitaw na maganda ang dalaw nito sa ere. Makalipas ang 2 taon noong 1945, sila ay nasa Kanoya Air Base, at nakita niya roon si Kuzo matapos ang mahabang panahon. Pumunta sila sa dagat upang labanan ang mga Amerikano. Ngunit, nauubos ang mga Hapon sa labanang ito. Pero patuloy na sinusundan ni Kajura si Kuzo sa ere habang ang kanilang iba pang mga piloto ay unti-unting nauubos. Pagkatapos nito, nang sila ay bumalik sa dockyard, tinanong siya ni Kajura kung ano ang nangyari sa kanya at ano ang kanyang nakita. Sinabi niya sa kanya na lahat ng mga piloto ay namatay. Karamihan sa kanila ay mga estudyante niya at nagtataka siya kung ano ang napala nila sa gyera. Bakit sila nawalan ng kanilang mahalagang buhay? Sinabi niya na ang mga eroplano ng kalaban ay lamang kaysa sa mga eroplano nila ngayon. Ang kanilang anti-aircraft fire ay nagiging mas mahusay araw-araw. Umiyak siya na sinasabing dapat maging mga survivor ang mga batang iyon para sa mas magandang kinabukasan ng Japan. Nang sabihin ni Kajura na sila ay walang kwenta, sumigaw siya sa kanya at sinabi niya na sila ay buhay dahil sa kanilang mga sakripisyo. Sa mga oras na yun gusto ni Kuzo na isakripisyo ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, nag-sign up si Kuzo para sa kamikaze mission, lumapit si Kajura sa kanya at sumisigaw sa kanya na tinatanong kung bakit gusto niya itapon ang kanyang buhay para sa isang walang katuturang misyon. Pinigilan siya ng kanyang junior mula sa pagtatanong sa matandang opisyal na si Kuzo. At sumumpa siya na protektahan si Kuzo sa anumang sitwasyon at hindi hahayaang may lumapit sa kanya. Nangako si Kajura na ibabangga niya ang kanyang eroplano sa kanila kung mauubusan siya ng bala ngunit hindi siya kailanman makakalapit kay Kuzo sa dogfight dahil sa galing nito. Matapos ito, sinabi ni Kajura na pinalitan niya ang kanyang eroplanong Type 52 ng lumang Type 210 noong araw na iyon. Sinabi niya na mayroong isang tao na nakaligtas noong araw na iyon at ibinigay niya sa kanya ang isang file ng squadron. Nang dumating ang kanyang kapatid upang sunduin siya, sinabi niya sa kanya na ang kanilang lolo ang nakaligtas at lumapag sa kanyang eroplanong Type 52-0. At pumunta sila sa tahanan ng kanyang lolo na si Kenichiro Oishi. Sinabi ni Kentaro na alam niya na nailigtas siya ang kanyang lolo. Sumang-ayon siya sa kanya at sinabi niya na gusto niyang iligtas siya mula noong araw na nanindigan siya para kay Edo. Nang siya ay nasa ospital, dumating si Kuzo sa kanya at hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang pamilya pagkatapos ng gyera. Nagkita rin sila sa Kanoya Air Base makalipas ang 2 taon at sumama rin siya sa kanya sa operasyon ng kamikaze. Sa araw ng pag-atake sa Okinawa, humingi ng pabor si Miyabi kay Oishi na magpalitan sila ng mga eroplano. Sinabi ni Kuzo na hindi niya gusto magpalipad ng isang lumang eroplano, at sinabi na ang Type 21 ang unang eroplano na kanyang unang pinalipad. Nagpalitan sila ng eroplano at silang lahat ay lumipad patungo sa combat zone. Habang bumabiyahe nagsimulang mag-malfunction at nag-leak ang gasolina mula sa makina ng eroplano ni Oishi. Sa mga oras na iyon ay naunawaan ni Oishi na sinadya ni Kuzo iyon para hindi siya makasama sa operasyon ng kamikaze. Pagkatapos ng gyera, pumunta siya upang hanapin ang kanyang asawang si Matsuno at natagpuan niya ang kanyang asawa at anak sa isang kubo. Sinabi niya sa kanila ang kwento ng kanyang asawa at kung paano niya ito nailigtas sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga eroplano. Nalungkot si Matsuno at hiniling niya na umalis si Oishi. Patuloy siyang tumatanggi na tanggapin ang kanyang tulong ngunit patuloy niya itong binibisita. Nang naging maayos na siya sa kanya pagkatapos ng ilang buwan, isang araw ay hiniling niya sa kanya na itigil na ang pagbisita sa kanila ngunit nagpumilit siya at sinabi niya na itinuturing niya itong kanyang tungkulin.
Pinapaalala niya sa kanya na minsan ay nailigtas ng kanyang asawa na si Kuzo ang kanyang buhay. Pagkatapos ng ilang argumento, tumayo siya upang umalis ngunit pinigilan siya ni Matsuno. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga masasakit na salita at hiniling niya na manatili siya sa kanila. Sinabi niya na nauunawaan na niya ngayon kung paano tinupad ni Kuzo ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagpapadala kay Oishi sa kanila. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa iyong suporta. Tulungan mo akong maabot ang 1,000 subscribers sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe button sa ibaba at i-click din ang iba pang video. Hanggang sa muli!